we celebrate the goodness of God sa maghapon, shall we sing the song, Blessed Be Your Name. Blessed be your name in the land that is plentiful, with streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Visitor slip, bibigyan pa doon, visitor slip. Every blessing you. So Johnny, si ano, Uy, sino to? Milky Way? Sino yan? visitor slip. Ha? Si Honey? 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 Dati ano ba? At doon sila magkakamukha. Sa Nangyari. Hindi pa nalabas. Apa? Ate ba? Kasi ba? Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. We're found in the desert place. We'll walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing. Every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, the ones bringing the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I'll say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to stay. Lord, blessed be your name. Another song. Hindi maganda tong kata. Chill song. Amen. Sing song! Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest
promises I cannot own. Resting every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Dalawang stanza na yun, no? Sayang, apat na stanza. But anyway, we will stand on the promises of God, on how God gave promise to Moses, Abraham, Isaac, and Jacob. Ganun din sa atin, tuloy-tuloy po yan. And we will stand on that promise. Manalangin po tayo. Ngayong gabing ito, ipanalangin natin ang ating mga sarili. Medyo hindi pa umuulan, pero nakaready na tayo. Pumasok ka tayo lahat dito, no? Alam na natin tayo, kailangan pa bang i-memorize yan, no? Tulo na to. Anyway, manalangin po tayo. Let us pray to God sa ating pananambahan ngayon. Panginoong Diyos, muli po kami nagpupulit nagpapasalamat sa iyo. Kadakilaan sa amin, Panginoon, kung paano po kami ginagabayan, binibigyan ng karunungan para sa iyong kaluwalhatian. At ang dalangin din po namin, dakilang Diyos, na patuloy ka namin maluwalhati ngayong gabing ito sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong salita at sa pamamagitan, Panginoon, ng kapaggulay-gulay ito. Dalangin po namin na mga kapitbahay na patuloy po silang gagawin at iingatan, puprotektahan, dakilang Diyos, bibigyan ng karunungan. At po, Panginoon, kung sa kanilang pakikinig ng tinig na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, kaya meron sila, Panginoon, mararamdaman patungkol sa iyong salita, Panginoon. Mangusap ka sa kanila, Panginoon. Magligtas ka nawa, Panginoon, ang kaluluwa sa gabing ito sa mga neighbors namin na nakakarinig ng tinig na ito at lalo pa sa aming youth streamers, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat. We pray for our preacher, Panginoon, sa gabi pong ito. Ikaw po ang magbigay sa kanya ng karunungan na nagmumula sa inyo. Itago niyo po isa sa lukot ng iyong Espiritu, Panginoon, na lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig. Ito po'y kalooban mo at nais na yung marinig ngayong gabing ito, Panginoon, na ikaw po ang mamumuna dakilang Diyos. Salamat na marami sa iyo po na yung binibigay ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, hindi na natin patatagalin to, no? Baka tumagal pa. Let us welcome our preacher for this evening. Sino? Sino si, ano ba? Si Dexter. Handa na ba si, Dexter. Ha? Oo nga. Kuya Romel, ano naman ito yan? Daddy! Ako na ba? Ito setup lang. Ulan si Katoy. Standing on the... Anyway, magandang gabi po sa inyo lahat. Yun, no? Grabe. Ano, sa totoo lang, ayaw na ayaw kung tumatayo sa harap. Bakit naman? Hindi sa takot ako or anything. For the longest time, I've been standing in front of a lot of people, corporate-wise, management-wise, I'm used to it. Pero hindi yun. Hindi yun. Sa isang Kristiyano, nung naligtas ako back 1986, we were trained from the very beginning to win souls, to talk to people, to preach God's word. Merong hindi sinabi yung pastor namin na mangyayari. Ang lagi niya sinasabi, pag nagpe-preach ka, may maliligtas. Yan ang kailangan, may maligtas, may makapakinig, may correct. Yun lagi. Pero may hindi siya sinabi sa amin eh. Ang hindi niya sinabi sa amin, pag tumayo ka sa likod ng pulpito, titirahin ka ng kalaban. Yes, right. Bakit? Kaliit-liit ang himay-may ng itinatago mong sikreto sa katawan mo, lalabas. Sa'yo. Pangalawa, pag tumayo ka sa likod ng pulpito, automatic yan, yung unseen war behind you, na hindi mo nakikita, mangyayari. Mawawalan ka ng trabaho, yung pag-aaral mo maapektuhan, masipag ka naman, nagtatrabaho ka, may ginagawa ka, suko ang buhay mo. Assuming suko ang buhay mo, okay? Sapul ka! Grabe!
Yun ang hindi niya kinuwento sa amin. So by the time na na-realize ko na ganon, sabi ko, Pastor, bakit ganon? Ay, sorry. No, I was kidding. He was telling us, especially during our subject in cults, when we were having these units in cults, nakita niya, sinabi sa amin kung paano naglalaban yung mga unseen forces, sasabihin mo, demons, kalaban, para lang ibaksak ka. Sino sa inyo nakabasa na nung Piercing the Darkness? Oh, I would strongly recommend that book, Piercing the Darkness. In the first chapter, there was this new pastor. Kata-transfer niya lang dito sa church na to. Ang church na to may problema sa mga deacons, may problema sa lahat ng klaseng miyembro. Okay? In a community na talaga, wow, grabe. He was kneeling down, praying to God na tulungan siya and all that. And it was pictured that this angel was standing behind him. Parang ganyan, nakaganyan. Ministering to him. Pinicture doon. Doon rin pinakita kung paano nag-aaway ang diablo at ang mga anghel pag nananalangin po tayo. At pag nag-preach yung pastor, guess what? Ang daming demons sa congregation. Hindi ko sinabing demons. Kasi sinasabi ko, maraming demons sa congregation. Bakit? Kasi, kailan ba yan nag-uusap, nagkukwentuhan kami rito? Ang mga demons, hindi pumupunta sa nightclub. Hindi yan pumupunta sa bar. Hindi yan nagpupunta sa Serendra. Hindi yan nagpupunta sa sine. Bakit? Nandudo na eh. Di ba? Ang pinupuntahan niyan, simbahan. Bakit? Yung nagchichismisan sa likod. Yung nagkukwento, yung nagte-text. Diba? Lagi silang present. Diba? Yung kumakain sa likod. Yung hindi nakikinig dun sa pastor, lalo na pag offering na yung pinag-uusapan. Diba? Yun. What am I saying actually? What am I talking about? Ang sinasabi ko lang, unang-una, ang hindi po karapat-dapat ang inyong lingkod na nandito sa iyo. Unang-una po yan. Siguro, pag-presentin mo na lang ako ng analysis para sa isang call center, gagawin ko po yan, buong puso ko. Pero pag dito, napakalaking responsibilidad ko yung tumayo sa likod dito. Yung preparation mo and all that, bakit ko sinabi? Kahapon, nag-prepare ako. As any other, well, wala ko siguro ma-open dito. As any other Baptist-trained person, mahilig yan sa 3-point outline, 5-point outline, expository. Sanay yan eh. I'm not gonna use this. Kanina nung binabasa ko yung verse today, God impressed on my heart. Alam mo, you have something to say na, yeah, you still have your precious outline, but you have something to share, actually, kesa dun sa pinag-prepare mo. Walang talo mo niya, kala mo, alam mo. Alam ni Joe yan. So, let me invite you to the book of 1 Kings, chapter 17. Pwede na ba Kasi ang Bible nyo. Meron ako dyan. Ilabas. You know, dami. You know, what's funny, ang title ng preaching natin is God Your Priority. So, kung nasa cellphone nyo, pakilabas po sa cellphone nyo. Kung dala nyo po yung Bible, ilabas po nyo. Okay. First Kings, chapter 17. We'll read verse 7. But before I proceed, remember kahapon, si Pastor Noel, pinag-uusapan natin. Ang story nito, ang backstory nito, si Elijah, pinapunta ng Panginoon doon sa brook, doon siya pinakain ng mga ravens. Now, for the past 2 days, we've been talking about ravens feeding Elijah, as in, maliit yung raven. Hindi po siya ganun kaliit. Okay? Malaki po ang raven sa Middle East. Hindi po yung uwak natin dito. Yung uwak natin dito, maliit lang. Ganito lang. Yung raven po doon, malaki. Hindi siya kasing laki ng lawin, ha? Pero malaki po siya. Ngayon, ang raven, kayang kumuha ng kasing bigat niya. So, kaya kanyang pakainin ng manok. Pero actually, ang nakakapagtaka, ano po bang klaseng ibon ng raven? Kumakain ng garlic. These are predators.
makasarili yan. Wala yung pinagkaiba. Kung si Mau, inutusan ko, dalan mo ng baon ng kuya mo, ang baon na pinadala ko, Chicken Joy 8-piece. Baka pagdating kay Keanu noon, 4-piece na lang yun. So, come to think of it, God can use even the weirdest type of animals para pagpalain ng isang tao, pakainin. Ito nakakarating yung pagkain. Diba? Madaling salita kapatid, kung sumunod ka sa Panginoon, makakarating sa iyo yung blessing. Gagamitin niya siguro kahit mayor, of course, wala naman yung sa Pilipinas, pero ibig sabihin, God can use kahit yung weird na bagay or unexpected na bagay para lang pagpalain ka. So basically, that was the background of the story. Nandun siya. Kaso, pinaalis siya ng Panginoon doon. So, umalis si Elijah doon. Now, which brings us to verse 7. I'm gonna read from verse 7 to verse 12. Lapit po tayo ng konti, baka mabasa kayo, dumami po kayo. Lapit po ng konti. Okay. I'm gonna read 1 Kings chapter 17 verse 7, King James Version, pasensya na ho. And it came to pass after a while that the brook dried up because there has been no rain in the land. Okay? Hindi umulan. So, kailangan umalis doon ni Elijah. And the word of the Lord came unto him saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow, a woman, there to sustain thee. Alam niyo, napakahilig ng Panginoon sa widow. May widow's mind, may kung ano-anong widow. Hilig ng Panginoon yan. So, he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I had not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Let's pray. Father in heaven, we come to thy throne of grace. We thank you for this rainy night, O Lord God, that we will come to thee. Kumbaga, ang dating nito, di ba? Taga-tundo to. Ang dating ito, brusko. Kumbaga sa Baptist, Pastor Gabino, Pastor Gabino. Talagang, brusko to. Naka-leather jacket to. Parang sinabi naka-leather jacket, naka-camel's hair. So, in modern times, meron ka nakita na lalaki, pumunta sa'yo, naka-jeans, naka-rubber shoes, naka-leather jacket, sa Pilipinas, naka-leather jacket. Naka-leather jacket, lumapit sa'yo. So, eto si Elijah. Ito yung tipo ni Elijah. Straightforward, talagang diretsahan, bruskong-brusko. Okay? Then, lumapit siya sa'yo. Sinabi niya sa'yo, yung tubig, painumin mo ako. Walang introduction, ha? Siguro nagulat pa to. Parang si nanay, nilapitan. Nakatayo siya rito siguro, nilapitan. Oy, painumin mo ako. Sino ka? Anyari? Diba? Siguro, Kristiyano, sumunod ako. Sumunod ka, diba? Kukuha ka na ng tubig. Eto na. Tapos bigla, pakidala na rin yung tinapay dito. Hindi ko pa nga nabibigay yung tubig. Humihingi ka na ng tinapay. Hindi pa tinapay, okay? Sosyal. Diba? Imagine mo yun. Kunyari yung tipo ng mga Angelus, tinawag ng tipo ni Tatay Tony. Palakin lang natin yung katawan, ha? Tatay Tony. O yung isang Tony na lang, mas bagay. Siguro, malaki-laki pa yung katawan, di ba? Naka-jacket. Oy, painumin mo ako. Hindi mo tuloy alam kung iabot mo gin o kaya tubig. Painumin mo ako. Tapos, nung susunod ka na, bigyan mo ang cake. Demanding. Pwede ba? Sunod ka? Bakit pag dito mo ginawa yun, binato mo yun ng upuan? Now, my question is, do you think that the widow actually
realized that he was talking to a man of God, siguro na-confuse siya. Kasi pag binasa mo siya hanggang verse 24, noon na lang niya na-realize na talagang man of God ka. So, man of God si Elijah. So, sa umpisa, hindi siya sure. Confused siya. Diba? Dinaan siya sa brusco or something. Well, the Bible says that God already talked to this woman. So technically, the heart of this woman was already prepared. Ready na. Hindi lang siya sure kung man of God nga yung lumapit sa kanya. Perhaps. Diba? Pero nandun eh. Sumunod. Nag-respond. Sumunod siya. Then, hindi pa tapos yung unang utos. Sige, sumunod pa rin siya, pero sumagot siya. Sinabi niya, wala akong cake, meron ako tinapay. Siguro pandesal to, umunay. Pagkatapos namin kainin mag-asawa na to, ina ito, patay na kami. Diba? Ngayon, surprisingly, ang sagot ni Elijah rito, fear not. Ngayon, kung ikaw yung nasa posisyon nung nanay, at nakita mo yung lalaking to, siguro mas takot ka doon sa lalaking to, kaysa doon sa sinasabi niya. But Elijah was able to quote that it was from God. Diba? Sinabi niya, itong utos ng Panginoon. So, sunod si ate. Sumunod uli siya. Kahit naglalaban sa puso niya, wala na akong maipakakain. Sige! Then, the first miracle came. Hindi naubos yung langis, hindi naubos yung flour. Amen! Praise God! Siguro kung ikaw yun, ay, siguro nga sa Diyos itong taong to. Pero hindi natapos doon. Namatay yung anak mo. Ayaw. Diba? Sumunod na si ate, binigay niya yung gusto ng prophet, nakita niya yung milagro, pero pinatay yung anak niya. Malamang, umpog mo yung ulo mo, di ba? Come on, think about it. Think about it. Sumusunod ka na sa Panginoon, sukong-suko yung buhay mo, kinuha pa yung anak mo. Sumusunod ka na nga eh. Nagbibigay ka ng tithes, nagbibigay ka ng offering mo, nagbibigay ka ng oras mo, and yet, hirap ka na walang ka pa ng trabaho. Susunod ka? Hindi pa kay Job kino-compare to, ha? Speaking of Job, sabi ng, there was this pastor who told us, actually, God gave him a favor. Kasi nung tinanggal yung mga anak, tinalakad siya ng asawa niya, kinuha ng Panginoon yung asawa. So that was actually a favor. Just kidding. Anyway, so imagine that situation, kinuha pa yung anak. So ano nangyari? Binuhay ni Elijah, di ba? Binuhay ni Elijah. And that was the only time na na-realize nung nanay, nung widow, na itong taong to, sugo ng Panginoon, a prophet of God. Now, how many times have we experienced this in our lives? Okay. Now, before we think things through, na pareho tayo ng sitwasyon dito sa widow na to, isipin mo muna, ang topic natin, priority natin ang Panginoon. Correct? Yung widow, hindi niya kinustyon all the way na hindi ka prophet ng Panginoon. Nalaman na lang natin sa dulo. Ibig sabihin, sumunod to. Sumunod siya na assuming na siguro nga ito. Pansinin mo, unang-una, inuna niya yung prophet. Inuna niya, sige, kaway. Yes. Ingat. Okay. Inuna niya ang Panginoon. Okay, teka, Brad. Sabi mo, inuna niya ang Panginoon. Pero, hindi naman Panginoon yun eh. Man of God yun eh. Question. Okay. Siguro, since makaramihan dito, matatandang Kristiyano, ano yung sasabihin ko? Diba? Man of God yan. Siyempre, he represents God. Inuuna mo ang Panginoon, right? Okay. Question. Ano mas importante? Yung pastor o yung ministry?
ministry? Pastor, ministeryo. Minister? Ay, ang people natin, alam mas importante, pastor o ministry? Uy, sagot. Sagot! Hey. Remember, si Martha, tsaka si Mary, di ba? Sino yung nakaupo sa paan ni Kristo? Mary. Mary had the better part, sabi niya. Why? Because the minister is more important than the ministry. Pag wala yung ministro, walang ministry. So, question is, are we taking care of our ministers? Are we? Talaga? In some churches, merong pastoral care. Di ba? Wala po tayo rito. Wala pa. Ibig sabihin, ito, itong miyembrong to, kahit yun na lang yung tinapay niya, ibinigay niya. I won't compare it to this time. What I'm telling you is, nakikita ba natin yung pangailangan ng ministry? Di ba? Anong ginagawa natin? Meron ba? Nakikita ba natin yung pangangailangan ng minister? Are we helping our minister? How can we say that he represents God and he's talking about blessings when we're not even blessing the minister of God? Sa Pentateuch, ilang beses sinegregate ng Panginoon ng mga Levites, pati yung offering na gagamitin ng mga Levites. God assured us na merong pera or merong funds ang mga Levites para magsilbi sa Panginoon. Meron bang pondo para sa mga pastor? Honestly, sira na nga yung sapatos ni pastor. Hindi na pa dinibitigan. Itong widow na to, inuna niya yung pastor. Inuna niya. Walang-wala na siya. Kanina sinabi ko, ang Panginoon masyadong in love sa mga widows. Remember the widow's mite? Diba? 2 cents. Binigay niya. Eto, nag-iisang tinapay, binigay niya. Diba? Bakit? Mas selfless minsan yung mga babae. I'm just talking based on what I'm reading, okay? You could quote me wrong, I don't know. Pero mas nagbibigay sila. And to be honest, yung mga nanay natin dito, mas generous. Mas generous. Okay. Ayan. Since nasa giving na rin tayo, sabihin ko na rin. Question. There are some Christians who believe na ang giving dapat out of the abundance of your heart. I have nothing against that. By all means, go. Bakit? Kung widow's mite, out of the abundance of her heart yan. Walang limit. Bigay. Yung iba are against systematic giving. Bakit? Masyado raw law based on the law. Tanong, yung systematic giving ba nasusunod mo? So, wag kang pumunta dun sa out of the abundance of your heart. Baka hindi mo kayanin. Minsan, discriminate nila mga, especially mga Baptists, bakit ako naniniwala sa mga systematic giving? Kasi at least doon, umaabot tayo. Diba? Subukan mong pumunta sa out of the abundance of your heart. Sige nga, gagawin mo. Yung widow, binigay yung 2 cents. That's all she had. Yung widow na pinag-uusapan natin ngayon, yung widow na nag-serve kay Elijah, gave all she had. Can you give all you have? Money? Huwag na money. Sige na, huwag na money. Oras na lang. Pag-usapan natin yung oras. Are you giving your time? Really? Seriously? Kapatid, nasa likod ako rito, walang pulpit na rito. Nasa likod ako nitong mic. Kasama ako dito. Hindi ako nagmamalinis dito. Kasama ako dito. Are we giving our time? Simpleng illustration. Pag gising mo sa umaga, anong unang-unang hinahanap mo? Bukod doon sa CR kasi naiihit. Agahan, di ba? I'm gonna bet 90% of our time, lalo na kung may wifi ka sa bahay, ano yung in-email ng kliyente? Kita mo! Nagreklamo na naman.
Uy, may nag-message sa akin sa Facebook. Where you na? Thank you. Simple lang yun. Hindi ko naman sinabi na dapat paggising mo, Lord, amen! Hindi, tao tayo di ba? Paggising mo nga, ihingi ka muna di ba? But do we have this sacred moment wherein when we wake up, meron tayong oras para sa Panginoon? And we're saying, pag tinanong ko kayo isa-isa, sino ang priority nyo? God, syempre! Panginoon, amen, hallelujah! Pero actually, yun ba talaga? Pagharap ko rito sa salamin, nakikita ko yung sarili ko. Di ba? Hindi. Di ba? Huwag tayo maglukuhan. Diba? We're accountable to that. And we're saying that God is our priority. Diba? So, eto na, sumunod na si widow, pero napansin nyo, Elijah has to say na galing sa Panginoon yung sinabi niya. Diba? Kailangan niya sabihin yun. Bakit? Kasi authority yun. That's one. Yun yung authority niya talaga Hindi naman, yung authority niya nanggaling sa sarili niya, being a minister of God. Nanghiram siya ng authority sa Panginoon. Ngayon, another reason, I think, why Elijah has to say, as per God, or based on what God has said, is because kailangan paalalahanan yung tao. Ngayon, sinasabi natin priority natin ng Panginoon. Lagi natin sinasabi. And at this point, walang makakatingin sa salamin para sabihin mo talagang, priority nga natin. Ngayon, paano mo talagang malalaman na priority mo? Bakit kailangan sabihin ni Elijah na as per God's word? Kasi pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi mo naman talaga malalaman kung anong priority mo. Diba? Usually, we base our priorities sa sinasabi ng magulang natin. Swerte mo kung Kristiyano yung magulang mo. They could share God's word. Or sinasabi ng mga kasama natin sa trabaho or eskwela. Kung nasa call center ka o nasa office ka, usually pag sinabi ng boss mo na you should prioritize your work. You should prioritize doing this first. Dapat may checklist ka and all that. Yun ang iniisip mong priority. Kasi pag tumigil ako ng trabaho, automatic, wala na akong kita, wala akong papakain sa mga anak ko. There's nothing wrong with that. Diba? Pero that's one basis. Diba? Minsan, ang pinapaniwalaan natin na panggagalingan ng priority natin, yung boyfriend natin. O kaya yung girlfriend natin. Doon mo na maririnig yan. Wala ka ng time sa akin. Hindi mo na ako tinetext. Kaya kapag gising mo, tinetext mo bagay. Morning. Kumain ka na. Naniniwala tayo kung ano yung sinasabi niya. Diba? Pero most often than not, ang pinaniniwalaan natin na basis ng priority na alam natin, sarili natin. Depende kung anong pakiramdam natin. Pag feeling holy tayo ngayong araw to, feeling banal, nakapakinig tayo, unang Panginoon, syempre. Diba? Nandiyan dyan ako, Sunday morning. Pag hindi umulan, Sunday evening. Diba, salt of the earth tayo? Pag naulanan tayo, lusaw. Hindi tayo lumalabas pag umulan. So, priority natin ang Panginoon. Ngayon, pag medyo nag-split kayo ng boyfriend mo, or ng girlfriend mo, medyo iba rin yung priority mo. Diba? Or, pressured ka sa trabaho, naiiyak ka na sa sobrang tindi ng dami ng ginagawa mo. Or, wala ka makakitang trabaho. Now, speaking of work, do you remember the time when you kneel down in front of the altar, begging God na, Panginoon, bigyan mo ko ng trabaho, inutil na ako. Wala akong pera, niya na ako sa kuya ko, sa ate ko, sa nanay ko, sa lolo ko, nangihingi akong pera. Do you still remember that? May sinabi ka pa nga Panginoon, magta-tithe ako. Mag-o-offering ako. Nandiyan ako. Binigay mo na lahat ng pangako. Ibigay lang yung trabaho sa'yo. Saka ngayon. Yan sabi ko rin sa sarili ko yun. Saka ngayon. To be honest with you guys, sometimes nagtatalo kami ng misis ko pagdating sa tithe.
Yung isa, ang pananaw sa type gross. Yung is based on gross. Yung isa pananaw sa type based on net. Yun naman pinagtatalunan namin. Okay? So, tinangako mo na yung langit at lupa sa Panginoon, not remembering na kanya pareho yun, binigay sa iyo yung trabaho, wala, hindi ka naman tumbat sa usapan eh. And still we're saying God is our priority. Di ba? Nakakatawa, di ba? Pero yun ang Kristiyano eh. Tigas ulo. Tapos pag nawalan ka ng trabaho, tsaka mo marirealize, Lord, sorry, I'm humbling myself down. Sorry! Sorry na po! Hindi na po ulit. Oh, wow. Alam mo, hindi ba kayo nagpapasalamat walang sawa ang Panginoon sa akin? Amen. Diba? Nakailang palit ka na ng trabaho. Nakailang supermarket, fast food, call center, messenger job ka na, binibigyan ka pa rin ng Panginoon ng trabaho. Pero may napapansin ka? Wala rin pagod ng Panginoon kakatawag sa'yo. Ang tiyaga, no? Tiyaga rin. Naalala mo yung Book of Judges, cycle? Sarap, no? Grabe. Pero that's another side of Christianity. Let's go to the other side. Paano kung sumusunod ka na? O kanina, yung binanggit ko, sumusunod ka na eh. Diba? Suko na yung buhay mo. Hindi ka na naninigarilyo. After 20 years of Christianity, hindi ka na naninigarilyo. Tagal, kapatid. Hindi ka na umiinom. Doon sa mga nakakilala sa akin, wala, misis ko na nakakilala sa akin. Pag binuksan mo yung Facebook ko, 2006 siya nag-start, mas nauna misis ko. Close kami niya. Close sila ni Mike Zuckerberg. Mark. Mark, okay. Kita mo, alam niya pangalan, close sila. Okay. Hindi nakasama dun yung high school ako, paano ako naligtas, and all that. Paano ako ilang beses nag-backslide, sa katigasan ng ulo ko, and all that. Makikita mo doon yung portion wherein nasa call center ako, nag-rise ako from the ranks. Tapos makikita mo may makuha doon, mahaba ang buhok ko. Yung dito, parang nung college, may ito ako, dalawa. Kristiyano ako Tapos, sobrang stress ko, may yosi ako. Tapos, alam mo, normal na story yan eh. Sa mga Kristiyano yun. Naligtas, nawala to. Ito, hindi. Nag-backslide ako, roller coaster. Sa katigasan ng ulo ko. Diba? As in, makikita mo itong pinagpapala ka ng Panginoon. Rose from the ranks in just 2 years. Nag-executive ka in just 2 years, which is totally impossible. Kaya lang, hindi ko masabing Kristiyano ako. Konti lang nakakaalam doon. Ganun din. Meron pa doon, Bible Pop din. Haba, pareho kami buhok, haba. Napipreach rin siya noon. Nung nagka-bookingan kami, Brad. Gusto mag-trellis. Kasi tayo. Kasi mag-trellis. What am I saying here? What am I saying here? Basically. Okay. So, yun. Then, binigyan ako ng sakit ng Panginoon. Meron akong unstable angina. Sa sobrang pagmamahal ko sa lola ko, tama na ako. Ano yung unstable angina? Hindi mo alam kung anong dahilan, kailan, at saan kaabutan ng atake sa puso. Na pag nag-schism siya, parado yung isang artery ko, 30%. Pag nag-contract siya, sarado yun. As in, sarado. Patay ako. Anytime. Buti nga, pagkagaling natin ng ng tinipak, buhay ako eh. Talo pa ako ng matanda eh. Ako, humihinga. Gusto ko na humiga eh. Hindi pwede. Kailangan ko maglakad. Grabe, nakakahiya. Si Tatay Tony, tumatawa lang eh. Pero yun, I'm earning a 6-digit salary
I have I have all the blessings in my career as a hidden Mickey, hidden Christian. Pero, no sad. Alam mo yun, how many times have I run away from God? Hindi ko na mabilang. Yeah. Antindi. Ilan yan? John Maxwell Train. Kompleto yan eh. Kompleto lahat yan. I even had one of the biggest youth ministry sa Bible Top. One of the biggest. Pero hindi. Pinagpalit mo sa girlfriend. Ang dami! Sablay. Bakit? Rock on! Masarap ang buhay ng youth. Di ba? Popular ka? Wow! Sarap yun. Buha mo. Di ba? So, nagkaroon ako ng sakit sa puso. Then God started dealing with us. Then, ayun na, nag-reach, uli namin si Pastor Ruel. Then we started surrendering everything. Kala mo madali, hindi. Hindi yung Ang problema, pag sinabi mo pala, nakalimutan ko rin kasi yun. Matagal na. Pag sinabi mong surrender ka sa Panginoon, simot. Simot yun, kahit anong tago mong kasalanan. Simot. Diba? Ang masakit pa doon, hindi tumitigil. Kung nung backslidden ka, medyo inaano ka lang. Sige. Kaya nga sabi sa'yo, ayoko na hindi dito sa likod. Tahimik buhay ko nun eh. You're popular, kumikita ka, tahimik buhay mo nun. Eh, hindi na. Isang mali namin mag-asawa, nirereklamo ko yan. Nirereklamo niya rin ako. Sa pool kami. It's never easy. One thing na gusto kong sabihin was, kahit suko na siya, hindi tumitigil ang Panginoon. Parang yung sila, remember yung preaching ni Pastor Ruel, wherein si Kristo buhat niya yung krus niya. Diba? Buhat na nga yung krus eh. Duguan na. Pinapalo mo pa. Tinatadyakan mo pa. Like the widow, sumunod naman siya eh, di ba? Pero hindi pa tapos doon. Kapatid, huwag mong iisipin na ikaw si Elijah. Tayo yung widow dito sa storya na to. Tayo yung expected na sumunod. God dealt with us already eh. So, expectation sa'yo, susunod ka. Diba? Pero hindi porkit sumunod ka na, sinuko mo na, tapos na. Hindi pa. God might be dealing with you for other reasons. One, humility. Alam mo, sakit ng lalaki yan. At tumatawa ka. Sakit ng lalaki yan, humility. Kaya ko to. Kaya ko to, Lord. Sige lang, Lord. Mali pala yun. Yung sasabihin mo, sige lang, Lord, kaya ko pa. Hindi. Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Anong gagawin natin? We humble ourselves to God. You know, the problem is, especially, karamihan dito college, nagdaan ng college or some sort. Then, nag-corporate ka, pinagmamalaki mo yung mga training mo eh. Man, I have one of the most expensive trainings. Management-wise or Christianity-wise, I have it. Pero God dealt with me like a common slave. Pantay-pantay lang tayo, kapatid. When God deals with you, pare-pareho lang tayo. Iba-iba lang kasalanan natin. So, sumusunod ka na, hinahataw ka pa, only means one of or two things. One, hindi pa tapos sa'yo kasi hindi pa na-purge yung kung ano man yung tinatago mo sa sarili mo. But two, not that God would actually wanted to prove kung loyal ka sa Kanya o faithful ka, but for you to know kung hanggang saan yung extent na susunod ka sa Panginoon. Hanggang saan ka ba susunod? Remember Job? Nasa harapan ng Panginoon si Satan. Ito, it's a running joke between my wife and me. Kaya ka lang naman sumusunod kasi pinagpapala yan eh. Diba? Sinasabi kay Job. Kaya sumusunod si Job, pinagpapala. Ito, umabot sa extent na wala na yung pagpapala. Sumusunod pa rin. So the question is, to us Christians, hanggang saan tayo susunod?
me give you an example. Minsan, especially sa youth, masarap ang mga activities ng youth. Swimming, di ba? Fellowship, Christian parties. Sarap yan, masaya yan, di ba? May takpan chicks na. CrossFit. Kaya tayo maglokohan. Alam natin yun. Gawa rin ng mga babae yun. Kaya wala tayo. Masaya, di ba? Question. Paano pag pinersecute ka na ng magulang mo? Nasubukan mo na bang maglakad mula eskwelahan mo papuntang church? For example, ang eskwelahan mo nasa PLM. Ang church mo nasa Santa Ana. Malapit sa sa border ng Makati. Lalakarin mo yon 4 times a week. Kasi ayaw kang bigyan ng baon ng nanay mo kasi pupunta ka sa church. Sunod ka ba? Buti nga kayo, malapit lang yung church. Yung iba nakatira pa rito. Sunod. Hirap, di ba? Hanap ka ng trabaho. Panginoon, sunod ako. Hanap akong trabaho para may pamasahe ko. That's good. Diba? Maganda yun. Para ng trabaho, kumita. Brad! Himik tayo. Sensya na, Brad. Kristiyano ako eh. Hindi ako ganyan-ganyan. Buti sinabi, Kristiyano siya. Ayoko eh. Nag-aaral pa ako. Hindi sinabi, Kristiyano siya. Nahiya. Sige na. Gusto kang makasama ni Nung. Cute, diba? Crush ka raw. You know, the thing is, mas kilala tayo ng mga demonyo sa paligid natin eh. So, wag mong sabihin matibay ka. Hindi, walang matibay dito. Di ba? So, what exactly am I telling? Diba? If we're really prioritizing God, we should know these things. Na talagang pinaprioritize natin. But at the same time, dapat alam natin yung laman ng puso natin. Siya ba talaga? Now, at the end of the chapter, makikita mo doon, na-realize nung widow na tao talaga ng Panginoon to. Now, this is something very common to us Christians. May oras pa ako. This is something very common to us Christians. Na-realize lang natin na tama yung sinasabi ng pastor, tama yung sinasabi ng salita ng Diyos, pagdating sa dulo. Ibig sabihin, tatry ko muna, kaya ko to eh. Tapos pag sumabit ka sa dulo, mali ako. Tama pala si pastor. Alam mo, yung pastor natin ngayon, kahit tatawa-tawa sa likod yan. Pastor yan. Hindi niya pa nakikita dark side niya. May nakakita na ng dark side niyan eh. Kala niya, tawa-tawa lang yan. So, ano sinasabi ko? This man knows what he's telling you guys. Hindi ko na sasabihin si Pastor Ruel, ha? Kasi automatic na yun. Diba? Automatic na yun. Not because this man is very young. We might say inexperienced. Ba't ko sinasabi to? Kasi may nagsabi sa akin na ganun lang. In defense to the pastor. Not because he's very young. And may lack the experience. Anointed pa rin yan. Okay? He's still God's man. Okay? Sundin nyo. Now, balik tayo doon. Kaya ka na magpakape, pastor. Okay. So yun. Diba? Minsan, pagdating sa dulo, tsaka natin nare-realize yun. Diba? Pero sa story to, naging blessing yung realization dun sa widow. Anong ibig kong sabihin dito? Pag sumunod tayo, like any other part of the scriptures, pag sumunod ka, pagdating sa dulo, marirealize mo yung blessing. Blessing if you obey. Curse if you disobey. Ano yan? So, kailangan sumunod ako. Paano pag hindi ako sumunod? Papaluin ako ng Panginoon. Kapatid, ganito. Una-una, may tinatawag na common grace. Pag sinabi mong common grace, sabi sa scriptures, umuulan, umaaraw, kaya save ka o unsaved. Ibig sabihin, huwag mo sabihin save ka. Okay? Kaya save ka o hindi, umuulan sa bumbunan mo, umaaraw din. Wala kayong pinagkaiba. Ibig sabihin, pag nagtrabaho ka, susweldo ka.
kaya save ka o hindi. Pag nagsipag ka, kikita ka. Pag nag-aral ka mabuti, papasa ka. Walang pinag-iba kay Kristiyano ka o hindi. Okay? Pero, pagdating sa Kristiyano, may ibang mandate. Sumunod ka. Lagi natin binabanggit to, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ba yung seek ye? Hanapin mo, ba't nawawala ba? Sample ng seek ye, yung binanggit ko kanina. Devotion ka pa ba? Pagising mo sa umaga. O kaya, sige, sa gabi na lang kung busy ka. Nababasa mo pa ba? Hindi na. Yung Facebook, ito. Yung Facebook po, nagde-devotion po ako yung Facebook. Paano basahin yung Facebook? Kung ano po yung nakalagay doon, binabasa. 1 Kings chapter 17, verse 7. Tapos yung sinulat po ni Brother Owen. Ba't hindi daily bread yan? Kaya mahirap, minsan pinapalit natin doon sa daily bread. Pareho rin doon sa daily bread. Nakalagay doon, read. Bible reading. Ayun yung verse. Ibig sabihin, basahin mo muna yung verse. Pagkatapos mong basahin yun, tsaka mo babasahin yung devotional. Kung ganun ka mag-devotion. Kanya-kanyang style na yung iba, babasa ng Bible. Diba? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung FBK natin, sinimulan sa Genesis sa tapusin sa Revelation? Alam niyo bang, anong yun? Siguro mga 6 units na sa Bible School yun. Ang tawag doon, Old Testament Survey, tsaka New Testament Survey. Bakit ginawa ni Pastor Ruel yun? Para magbasa tayo. Hindi tayo nagbabasa eh. Para basahin mo mula umpisa hanggang dulo. Sino nakatapos ng Bible dito? Hindi kasama ang mga pastor. Mga pastor. Pero pastor yung nagtaas eh. Brad, kahit 5 beses, 10 beses mo natapos yung Bible, hindi pa rin tapos yun. Trust me, ulit-ulitin mo yun bago yun makikita mo doon. Maniwala ka sa akin. Take it from somebody na nakalima pa lang. Pag wala pa ako sa pang-anim, bago pa rin nababasa ko doon. Sige, boring yung Book of Numbers, aminin ko. Kaya ang misis ko, urat na urat pag nagbabasa ng Book of Numbers. Humanly speaking, totoo naman eh. Malay ko kung sino yung panganay ni ganito na 100 yung anak. Anin ko yun. Bigat. Actually, God is just showing kung gaano ka-organize yung Pero, come on, di ba? Humanly speaking, nakakaurat basahin. Pero we have to, di ba? We have to. Paano mo malalaman ang will ng Panginoon kung hindi mo binasa yung Bible? Paano mo idedepensa yung pananampalataya mo sa ibang tao kung hindi mo binasa yung Bible? And we're saying God is our priority. Di ba? Bless ako rito eh. Nakikita ko yung dalawang mami natin. Anyway, so yun. If we obey God, if we prioritize God, if we seek God, number 1 sa word niya, sa salita niya, malalaman natin kung ano yung ipaprioritize natin. Kung ano yung susundin natin. Sample. So, anong unahin mo? Soul winning o service? Soul winning o service? Kaluluwa o service? Timuhan nyo ito. Despising the assembling of us together, making like the manner of some. Ano ibig sabihin? Malalaman mo ba yon? Hindi mo malalaman yun kung hindi mo babasahin yung scriptures. Na mas importante yung pag-gather natin, yung pagpunta sa church, kaysa yung paghayo mo sa labas. Na mas importante yung pinatawag ka ng pastor kasi may pag-uusapan kayo kaysa dun sa ibang ministry na gagawin mo. Kaya may feeding ka dyan, kaya may ka. Mas importante yung pastor. Paano malalaman yung kung di mo babasahin yung scriptures? Diba? Problem sa atin minsan, we depend on signs. Ang hilig natin sa sign. Lord, give me a sign. Ang ganda niya, will ng Panginoon ko! Diba? Tumingin siya sa akin. Will ng Panginoon ko. Tapos tinaas yung middle finger. Ay, hindi. We don't look for signs. Diba? Panginoon, maganda yung trabaho, ino-offer sa amin.
25,000 a month. Wala akong gagawin kundi mag-calls. Ang galing ko pa naman mag-English. Magko-calls lang ako. Kaya alam, may Sunday. 7 days a week po ang church dito. 7 days a week. Well, I praise and thank the Lord for Pastor Ruel coming up with a 7-day church. Bakit? Nasa call center ako, hindi ako makapag-worship ng Sunday. At least dito pa hindi ko mag-worship ng weekdays. Di ba? Yun eh. So, what am I saying here? Hindi mo malalaman yung kalooban ng Panginoon kung hindi mo babasahin yung salita niya. Kung hindi ka a-attend ng church, kung hindi ka makikinig ko kahit kaninong pastor na nagpipreach sa harapan mo. Oo, may matututunan ka pag nag-devotion ka. Pero bakit pinupush ng salita ng Diyos na dapat magsama-sama tayo, mag-worship, pag-aralan yung salita ng Panginoon? Di sana sinabi na lang, sige, ito yung Bible, pag-aralan mo. Bye. Good luck. Tapos King James pa yung hawak mo. Basahin. Pupusta ko sa'yo, kahit diglot yung hawak mo, hindi madidecipher lahat yan. Diba? So, hindi pwede na kung sa bulaklak self-pollination ka, dadami ka mag-isa. Hindi pwede. Hindi mangyayari yun. Diba? Kailangan may magtuturo sa'yo, may mag-preach. Kailangan may mag-i-instruct. Diba? It's good that you're having your devotion. It's good you're reading God's Word. But you have to listen to God's Word. Preach inside God's church. Hindi ka lalago. Hindi mo makikita yung blessing. Last, bago ko matapos. Medyo, ay mawala sa isip ko eh. Alam mo kung yung alam niyo yung tithes, diba? Alam niyo yung first fruits? Hindi ko sinabi mag first fruits tayo. Pastor, hindi sinasabi ko na. There's this churches, several churches, na nagbibigay ng first fruits. Nag-start yun, batch namin. Hiwala yun. Pag sinabi ko kung ano yung first fruits, baka hindi mo kayanin. Ibig sabihin nun, biblically, yung kita mo ng isang buwan. Hindi ko sinabi bigyan mo kita mo ng isang buwan. Ibig sabihin yung pinaghahandaan yan, hinuhulog-hulugan mo yan. Okay. Isa doon sa batchmate ko, Vice President ng Citibank na New York. Isa yun. Yung isa, Vice President ng SGB, Sisig Gorison Delayo. Yung isa, from private, major na ngayon sa PNP. Then, a lot of givers that I know na nag-start na, nag-sacrificial giving. O, huwag na natin sabihin first fruit. Sacrificial giving na lang. Na ngayon, nakaangat yung buhay. And they're constantly supporting their church. How did they know na pagpapalain sila? Kasi nakinig sila sa salita ng Diyos. Of course, walang pilitan yun. Kasi may mga hindi nagbibigay, hindi ko alam kung nasan church na sila ngayon. Pero, yun yun. Diba? Look, in spite the sarcasm and all that, what I'm telling you is, kung nakikinig ka ng salita ng Diyos inside God's church, at nag-aaral ka ng salita ng Diyos, makikita mo kung ano yung dapat mong gawin para pagpalain ka. Setting up God as your priority, His Word, the man of God, His Word, learning from these things would actually bless your lives. So, simple lang. Sunod ka ba? Gusto mong pagpalain? Sumunod ka. Ayaw mong pagpalain? Wala sa buhay mo. Pag hindi ka sumunod, huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak, sabihin mo, Panginoon, sorry. Kasi ginawa mo naman yan willfully. No, I'm being sarcastic here. Pero, what I'm saying is, God is giving us the opportunity na sumunod. Hindi ko sinabing masusunod mo yan 100% kasi kahit ako, hirap ako. Lalo na ako. Diba? But what I'm telling you is, lahat tayo na experience natin na pag sumunod tayo, may pagpapala. Tumakbo ka na. Aabutan ka rin ng Panginoon. Susunod ka rin. Ba't pinatatagal mo pa?
Matandang Kristiyano ka na, di ba? Alam mo yan. Ba't ginagawa mo pa? Sinasabi ko sa sarili ko. Di ba? Yun yun eh. Yun yun. Anyway, simple, basic. It's just the basic stuff. Obey and be blessed. Don't obey and be cursed. That's it. Yun lang po yun. Usually, pag nagsasalita ako in public, ang nasa ending nun is, may question po kayo. Kaya lang hindi naman to dating daan, so hindi nyo nagagawin. So, let's think about these things. Okay? Let's think about these things. So, for a moment, let's bow our heads, close our eyes. Let's look inside our hearts. Tingnan natin. Kapatid, pare-pareho tayong hindi perfecto rito. Especially me, roller coaster ride ang buhay ko for quite some time. Pero tingnan natin. Talaga bang ang Panginoon ang inuuna natin sa buhay natin? Siya ba talagang nasa puso natin? O ang nakikita sa loob natin is sarili natin? Kapatid, this is now your opportunity, our opportunity to tell God to forgive us of our sins. And tell God that we're committing ourselves to follow Him. Why don't you do that right now? Para po dun sa mga nakikinig, maaaring naguguluhan kayo kung ano yung sinasabi ko dito. But you can only understand these things if you have this personal relationship with Christ. Now, how do you get that personal relationship? Madali lang po. Simply repent of your sins and accept Christ as your own Lord and Savior. You'll have that assurance of heaven when you die right now and that personal relationship with Christ. Why don't you do that as well? Mga kapatid, why don't we pray to God right now and tell God our commitment? Why don't we just renew our commitment to God? Panginoon, susunod na po ako. Susunod po ako sa inyo. Hindi lang dahil sa pagpapala, kundi dahil gusto ko pong sumunod sa inyo. Why don't we do that right now? I'm gonna give you a few minutes, maybe 1, 2 minutes. Let's pray to God and I'm gonna close in prayer. Father in heaven, kami po'y nagpapasalamat. Binigyan niyo kami ng oportunidad, Panginoon, para malaman ang iyong salita, Panginoon. In spite of the rain, in spite of the storm, Panginoon, you've gathered us here to come to know what you really meant when you say prioritizing God. Panginoon, kami po ay lumuluhod sa harapan mo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa aming kapalaluan, Panginoon. Forgive us of our pride, forgive us of our misunderstanding, forgive us for not knowing, O Lord God. And we promise you, O Lord God, that after this time, O Lord God, we will strive hard to obey. We will read your word, we will study your word, we'll come to church and listen to your word, so we will know your will in our lives. Father in heaven, binibigay po namin ang mga bagay nito, na may pag-ingatan niyo po ang bawat isa nandito ngayon, Panginoon, na nag-commit, Panginoon, upang sumunod sa inyo. Naway, kausapin niyo po sila every day, remind them of their promise. Convict them of their promise, O Lord God, especially this person, O Lord God. Convict us of our promises, O Lord God, and help us to truly obey Thee. Father in heaven, muli, tinataas po namin ang inyong pangalan, nagpupuri kami, nagpapasalamat, Panginoon, pagkat ikaw lamang ang aming tanging Diyos, Panginoon. And all these things we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Wow. Yan. Yan. Ang palagay niyo? Wow, grabe, no? Galing, galing. Panalo na, talipes. Pag-pray. Ang galing. Wow. Sarap makinig eh. Ako, nag-enjoy ako eh. Entertain, friend. Sarap. Anyway guys, thank you po Saan ka ito isa mo? Teacher Romel. And alam nyo, gabi-gabi po,
ng Sunday. May mga iba't iba tayong preacher dyan. Before bago natin mapakinggan si, Sir Ruel. Pero, grabe, no? Ibang klase, no? Tayo natuwa, and of course, yung mga live streamers natin, magandang gabi po sa inyo. Ilang viewers natin? Yan, sana lang. Ha? Yan. Ito Ito na lang. ito viewers natin. Nakasave naman yun Si Pastor Ruel nanonood sa atin. And para sa ating mga susubaybayan, lilipas na naman isang buwan, no, bago natin marinig si Kuya Romel. Na meron pa tayo inaantay dyan, nasa likod na pastor. Amen! Inaantay natin. Meron lang din ako inaantay na sagot sa email ko. Pagka sumagot yun, mapapakinggan na natin yun sa Sunday. I-ready na. Marunong nang gumawa ng PowerPoint Marunong si na. Joey. Wow! Wow, ready na lang ha. Pero, yan. Sumaw. Calling God's time. Ilan po sa mga announcement natin, hindi ko na-announce kanina. Ang Airborne po ay merong fundraising. Ang Airborne. Alam mo nyo ba yun? Alam nyo ba yun, Airborne? Ha? Mayroon ba kayong calendar na ganitong kalaki sa bahay? Ay, oo nga pala. Nakaraang taon na meron po tayong ginawa, Are You Smarter Than a Fifth Grader? No, ginawa po natin yan dyan sa bahay na yan. Ako pa nga yung yung... Basta grade 5. Hindi ko nakita yun, ha? Sayang, no? Nasa multiply, kaya lang nawala. YouTube, bro. Nawala yung multiply. Wala. Yes, nawala. Parang ako si no? Boy Abunda. No, ulitin po natin, hindi ngayon June but July, pero meron tayong ibang ginawang, tawag doon. Quiz. Basta kakaiba lang siya. Ganyan po yun, ako. Ang gagawin po natin, kailangan po mag-register yung mga gustong sumali. Pero may pera. Ayan, mga gustong sumali, sasali ko nga si GJ dito eh. Si Mau! Siya si Mau, the walking Google si Mau. No? Meron siyang pinapagawa sa akin. Sabi na, hindi, ganito yan. Ikaw na kaya. Nakala kami papagawa mo sa akin. Yan. Are you smarter than Ari Peter? 2009 pala po natin ginawa yan. Raise funds for a building while enjoying the game show and fellowship. Win big cash prizes. If you finish the show successfully. Actually, walang nakatapos nung walang nakatapos nung mga categories. A night of fun, music and fellowship, tentative date, first week of July. So, magpapasa pa kami ng ibang information with this. So, ipakalat na po natin to if you have your 5th grader o 5th grader o mas bata pa. Ang halimbawa, katulad ni Mau, 5th grader, kung i-challenge yan ni Jan. Graduate na yan, Bago ako. I-challenge siya si inamin na no? Pero meron po tayong registration. Mura lang naman. Para lang makapag-raise tayo ng fund. Para maumpisan. Para maumpisan na yung building na yan. Tinanggal yung barka. Ha? Hindi, nakita ko kanina, nakatayo yun. Yan. So, let us pray also dyan. Kanina, nag-brainstorming kami ng mga worship leaders at the same time, mga committee natin, no? Sa Sabado po, kailangan magsama-sama tayo dyan kung anong pwede natin gawin, no? Kita nyo naman kanina, para tayong ang tawag doon, sardinas at the same time, mga nagpapasimula. Nagpapasimula, no? Oo, masaya. Maganda kanina. Sarap, no? Paglabas ko nga dyan, akala ko, sabihin nila, balik na tayo. Sige, balik ka doon. Ikaw maglimas doon. Ang hirap maglimas kaya doon. Habang naglilimas ka, may tumutulong tubig na naman. Limas ka naman. Pihilag pa. Naranasan natin lahat yun, no? So, ngayon, ayaw na natin naranasan yun. Pwede pa natin mas pagandahin yan para magmukhang church. Habang hindi pa po nagsisimula yung parehas. Habang hindi pa nagsisimula yung parehas. At i-maximize natin to dahil binabayaran na po itong cafe ngayon, no? 2 buwan na nagbabayad dyan. So, walang nangyayari. So, parang yung tubig siya, kuryente, binabayaran na rin. Pati yung renta, binabayaran na rin. So, ang gawin natin, maximize natin. May request pa nga ako, baka mas maganda. Diyan natin gawin yung, natin. Diyan matulog. Diyan tayo matulog.
May bantay, oh. May bantay, no? So, yan ang mga ipag-pray po natin ngayong mga araw na ito. Pag-pray din po natin mga contestant natin sa ating Talent Fest sa Wednesday. Ang alis po rito ay alas 7 kasi hahabulin natin yung event sa monumento. Na pagka alas may alas pag inabutan tayo ng patay. Iikot ka naman. Iikot ng malayo tapos pagdating mo sa Malabon. Ikot ng Maynila. Ikot ng Maynila sa Tubigaraw tapos si nanay sa amin sa Tubigaraw. No, so yan, alas 7 tayo alas dito. Mga 30 minutes lang naman yan. No? Nung nag-drive ako, umalis ako rito 6:45. Eh, bawal malate. Natin ko ng 7. Natin ko ng 7. Parang ang bilis mo, eh, no? Reckless ka, Pastor Ang Johnny. sarap eh, ano? Walang kasabay. Wow! Anyway, yan po mga pag-pray natin. Salamat po, lalo ako, natuwa ko ngayong gabi ito. Sarap makinig. Sarap makinig. Kulang pa nga, Pastor Johnny. Kulang pa, no? bukas pa eh. Well, antay na rin natin time. Merong bakant, alam ko may bakante ngayong week na to, no? Pakausapin natin mga sub-preacher natin kung sino pwede natin ilagay dyan. Ano? Kasi yung preacher natin, parang merong gagawin. So, meron siyang pasok, parang ganun. So, meron tayong bakante within this week. So, pag-pray po natin yan. Ano po? Manalangin po tayo as we close this evening at panalangin natin mga estudyante papasok bukas. Meron pang sa 17 eh, no? Meron pang sa 17. Tagal sa akin. Nagsimula sa 3. Sige, okay lang pa. 17. 17. Diyan. Labas ka naman. Sabado. Lagi ka naman sa loob eh. Labas ka naman. Sila Kiano and Mau, pasok ka na bukas sa Malabon. No? Irin mo dito yan, tapos Malabon. Dito yan, tapos Malabon. Full time kami. Mas mura pa doon. Mas mura. Full time kami. Yan. Minsan pagka kailangan ng tulong sa SPED, tinatawag kami. Pag may makikita ka doon yung isang SPED na pumasok, ayoko talaga kung ano nung ginagawa ko. Para na mag-akong tawagin. Kasi ang tawag doon, ano siya yung nananakit. Ganun na. Meron doon. Pero may time na hinihiwalay siya, parang gano'n. Yun, huwag mo nga isipin yan. Hindi kayo. Huwag mo isipin yan. At saka hindi ko may lalagay ng matagal doon, di ba? Parang meron siyang grade 5 siya, di ba? Tapos yan. Let's pray. Father God, once again, nagpapasalamat po kami. Simula pa kaninang umaga, punong-puno po yung buhay espiritu namin, Panginoon, lalong-lalo na po ngayong gabing ito. Salamat kay Richard Romel na ginamit ko po ngayong gabing ito para po patuloy naming maramdaman ang iyong presensya, patuloy namin makita ang aming mga obligasyon at patuloy namin maaral ang iyong salita. Dalayan po namin, patuloy po siyang gagabayan, iingatan, maging ang kanyang pamilya, Panginoon, patuloy po provide ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Muli, Panginoon, as we part our ways, uwi kami, taglay namin ang iyong salita na hindi namin ito balot-balot, kundi Panginoon, taglay namin sa aming sarili, maipamuhay namin at ma-share namin sa iba, Panginoon. Tulungan niyo nawa kami. Ingatan at gagabayan niyo po kami, sila Pastor Rodela at Joy, Panginoon, sa pag-uwi nila sa Malabon, puproteksyonan niyo po sila, Panginoon. Mga bawat isa, mga narito, ingatan niyo rin po, Panginoon, muli si Sir Ruel sa kanyang pagpasok. Kayo po ang gagawin sa kanya. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ingatan at gabayan niyo kami, bigyan ng panibagong kalakasan sa araw ng bukas. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat and see you tomorrow.